be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Magandang hapon po sa atin lahat o magandang tanghali, magandang gabi sa inyo lahat. Nasaan man kayong sulok ng kapuluan at sa buong mundo. Ito po tayo sa ating balitang halian at sa ulo ng ating mga balita. Mabigat na parusa versus agricultural hoarders, smugglers, bilisan. 92 million balota para sa BSKE, tapos na. Barangay election to. Pangungulekta ng kulto sa 4PC imbisigahan na ng DSWD. 3 araw tigil pasada ikakasa. OTS personnel na nilunok na 300 $300. Yan. Kakasuhan, paparusahan. 13 taong balot, vendor, biktima ng mistaken identity. Drug suspects swak sa illegal na droga at boga. Higit 60,000 PUBs mayroon ng fuel subsidy ayon sa gobyerno. At habang tuloy-tuloy tayo sa ating programa, magpaalala muna tayo mula sa ating himpilan. Ano nga ba ang pag-ibig ninyo? Pwedeng panregalo. Pwedeng tumutula. Pwedeng nanunuyo. Pero ako, paglilingkuran kita, tulad ng pag-ibig. Iba ang lingkod pag-ibig. Tanggap ang lahat. Walang judgment. Pinahahalagahan ka. Maalaga din. Just like me. Laging handa. Honest. Walang tinatago. At walang kwento o tanong na palalampasin. Oh, di ba? Parehong pareho. Ganyan ang lingkod pag-ibig. Paano nga ba magmahal? Pag-ibig, naglilingkod ng tapat at totoo.
Okay, balik tayo sa ating programa. At syempre sabi nga, hirit ni Pangulong Marcos. Minamadali nitong Pangulong Ferdinand Marcos sa 2 kapulungan ng Kongreso ang panukalang patawan ng mas matinding parusa ang mga masasangkot sa economic sabotage. Liham na pinadala ni Pangulo kay Senate President Juan Miguel Zubiri ay sinertipikahan na bilang urgent ang Senate Bill 2432 na naglalayong itaguyod ang pagiging produktibo ng sektor ng agrikultura at protektahan ang mga magsasaka. Gayon din ang mga ngisda laban sa mapagsamantalang negosyante at importer. Nakasaad din sa panukalang batas ang mas mahigpit na parusa sa smuggling, hoarding, profiteering at cartel ng mga agrikultural at fishery product. Sa naturang kautusan, habang buhay na pagkabilanggo at multang 3 beses ng halaga ng nasangkot na agrikultural at fishery product para sa krimen ng economic sabotage. Samantala, bukod dito may kaso ring kriminal na kakaharapin ang sinumang sangkot at nagkasala at habang buhay na disqualification sa pagpasok sa mga negosyo na may kinalaman sa importation, storage, warehousing at pangangalakal sa mga agrikultural at fishery product. Nakasaad din na may karapatan ng gobyerno samsamin, ayan ang masakit, samsamin ang lahat ng produktong agrikultural at pangingisda ng mga ari-arian sangkot sa krimen tulad ng sasakyan, barko, eroplano, storage area o bodega, mga kahon at iba pang container. Ang iminungkahing panukala ay kabilang sa mga pinalawak na Common Legislative Agenda na tinalakay sa 3rd LEDAC meeting. Nauna namang sinabi ni Senator Cynthia Villar, Chairman ng Senate Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform, na nalulugi ang gobyerno ng tinatayang 200 billion pesos na kita kada taon dahil sa smuggling. Natapos ng imprenta ng mga National Printing Office ng NPO ang higit na 72 milyong balota na gagamitin sa darating na Barangay Sangguniang Kabataan election. Sinabi ng COMELEC na nasa kabuang 92,054,974 opisyal na ayan, nako, yan. Marso, nang matapos ng NPO ang mga pag-imprenta ng higit sa 90 million balota, natagpuan din na, nadagdagan ngayon higit na 1.6 million balota dahil sa mga bagong rehistradong botante noong December 12, taong 2022 hanggang Enero, ika-31 ng taong kasalukuyan. Magkasabay na sinagawa ang barangay SK election at plebisito sa San Jose del Monte City sa October 30. Abang sabay. Andiyan na ba yung balita natin outside? Okay, sa kulto, ano ba to? Ipinagutos ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa pangunguna ng ating Secretary Rex Gatchalian ang pagbusisi sa report na isang religious cult umano ang nangungulekta ng cash grant ng kanilang miyembro na benepisyaryo ng Pantawid Pamilya Pilipino Program o 4Ps ng naturang DSWD. Ang hakbang ay ginawa ni Gatchalian ng mag-privilege speech si Senator Risa Hontiveros na sinabing ang Socorro Bayanihan Service Incorporated na isang religious cult ay nakabase sa Surigao del Norte at may iligal na aktibidad, ayuda ng kanilang miyembro na benepisyaryo ng 4Ps.
Sinabi naman ni Gatchalian na nagsasagawa na ng agarang inventaryo ang DSWD kung ilang 4-piece household sa lugar. Ayon kay Secretary Gatchalian na sitio kapihan sa bayan ng Socorro ay may 74 na household na benepisyaryo ay 4-piece. Samantalang sa barangay Siring ay may 503 na household. Sinabi rin na susuriin din ang mga beneficiaries ng assistance to individual in crisis situation sa Caraga Administrative Region, sa Region 13, particular na sa mga barangay sitio na nasa impluensya ng religious cult. Atin muna tungayan ang balita sa labas ng bansa. Okay? Sige. Kasama ang July. Tita Pe, kung alam mo lang, noong nakaraan ay nagkaroon ng mistaken identity, no? Doon kay Jemboy, yung pinatay niya sa Nabotas. Kaya meron na naman mistaken identity dito naman sa Villasis, Pangasinan. So sana ito ay 13 anyos, nagtitinda lang ng balot. Ito yung magtindang ng lamay kasama kanyang nanay para magtinda roon. Bigla na lang ito pinarel ng walang kabog-kabog. Nagulat ka yung mga naglalamay ng takbuhan dahil napagkamalan naman siguro itong isang siguro pusher o naman. Kaya nakalulungkot talagang mismo yung mga na i-action dito na lumabas talagang mistaken identity dahil wala naman daw kalam ng itong bata na ito. Dahil mag-aaral na ito, Tape. Bata pa yan eh. Ang problema, Tita Pe, na-aksidente pa, binanata na walang kalaban-laban. So yun, ito na naman ang kailangan natin yung human rights, no? Lawyers para tulungan itong nasabing biktima. Ito, hindi na 17, itong si Jimboy, 17. At tanto yata, ito naman, 13 anyos. Sobrang wow. minor. Oo nga. Kaya natawagan rin sila sa DSWD at sa mga iba pang mga kinaukulan at may balita na tukoy na rin daw nila kung sino yung bumaril sa batang ito. Meron talagang hinahanap na katabi nito na bigla nakatakbo. Siya yung naiwan, siya yung binaril, Tita Pe. Siya yung namatay. Kaya yun, nananawagan rin ng Villasis Philippine National Police Pangasinan na kung meron pang makapagtuturo sa mga nasabing suspect, magbigay lang alam sa kanilang tanggapan para mahuli itong mga pumatay na 13 anyos na inosente na minority. Katotong July, hindi ba mga kapulisan naman yung nakabaril na yan? Hindi naman. Hindi. Ito ay napakasimpleng bata eh. Nagtitingnan lang anak pa. Pero yung nakabaril, mga pulis ba o paano? Sino sila? Civilian ba? Pero may nagsasabi na civilian, may nagsasabi Okay. na baka pulis na naman to. Walang identity dahil alam mo naman pag bumabaril yung riding tandem, naka-full cap, naka-face mask, halos na makita yung mukha, patalang eh, di ba? So, malalaman natin yan pag kukunin ka update na ito sa PNP, Villasis Pangasinan. Okay. Nahuli na itong mga suspect, Tita Pe. Okay. Kasi para sa balitang tanghalian, Takapte Online, July Pudok, reporting. Ayan. At syempre 3 araw, patuloy, nagbabala kahapon ng mga leader ng transport group. Yan. Na pinagkaisang samahan ng tsuper at operators. Ito ang piston na magpapatupad na naman daw sila ng 3 araw na tigil pasada kung magtutuloy-tuloy ang pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo sa ating bansa. Ayon kay Cirilo Latoreno, pinuno ng Piston Baclaran, mapipilitan silang magpatupad muli ng tigil pasada kung hindi aaksyon ang pamahalaan sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis sa ating bansa. Nila, 500 kada araw ang nawawalang kita sa mga jeepney drivers o katumbas ng 12,500 kada araw dahil sa mataas na presyo ng langis. Maiuwi na sana nila ang kanilang pamilya ang naturang halaga. Maiuwi na sana nila yun, upang ipambili ng pang-araw-araw na pangangailangan nila, ngunit napupunta lamang ito sa krudo.
Samantala sa panayam naman ng mga programa sa radyo, ayon kay Modi Floranda, National President ng Piston, hindi malayang mauwi sa tigil pasada na naman ang walang humpay na pagtaas ng produkto ng petrolyo. Ganun pa rin, wala pa aniyang petsa kung kailan ito isasagawa dahil pinag-aaralan pa nila sa ang naturang issue. Una nang sinabi ng Department of Energy na posibleng magtaas pa hanggang Disyembre ang pagtaas ng presyo ng langis sa ating bansa. Nakakalungkutan. Okay, samantala, inatasan na. Ano ba yan? Inatasan na ng Department of Transportation o DOTR ang Office of Transportation Security na kaagad magsampa ng kaukulang kaso laban sa security screen personnel na hinihinalang lumunok umano ng $300 bills, di ba? Na sinasabing ninakaw mula sa bagay ng isang dayuhang pasahero sa loob ng Terminal 1 ng Ninoy Aquino International Airport kamakailan lang. Wala ba yung action? Kasabay nito, nagpahayag din ang DOTR Secretary Jaime J. Bautista ng labis na lungkot at pagkadismaya kahit po kami dito. Hinggil sa naturang insidente sa NAIA, kung saan ipinopromote pa naman umano natin ang potensyal na foreign investor na nais mag-operate at magmantine ng main gateway ng bansa. Kaya tayo, Inatasan na ni Bautista si Undersecretary for Legal Attorney Rainier Liebra na tumulong sa paghahain ng reklamo laban sa mga taong posibleng nagsabwatan sa pagnanakaw ng salapi mula sa hand-carried bag ng isang Chinese passenger noong September 8. Nauna na rito, matapos isinagawang investigasyon sa insidente ay inirekomenda ng OTS kay Bautista ang pagsasagawa ng legal at administratibong hakbang laban sa security screener na nahuli sa CCTV na tila nilulunok nito ang ninakaw na $300 bills upang itago ang ebidensya sa krimen. Chocolate lang yan, kayo talaga, Ang naturang 28 o 28 taon o 28 anyos, 28 taong gulang na bata, security screening personnel ang kanyang supervisor at iba pa ay kasabwat daw ay isinailalim na sa preventive suspension order sa kabila ng mariin nilang pagtanggi na may kinalaman sila sa pagkawala ng pera. Tumanggi naman ang dayuhang pasahero na magsampo pa ng kaso at sa halip ay tumuloy na lamang sa kanyang biyahe. Pero kakasuhan pa rin yan, di ba? Kasi umayaw na yung isa kasi siguro nagmamadali, di ba? Yun. 300 lang yung pinagpalit mong trabaho. Okay, at susunod natin na naman, ito yung binalita kanina ng ating katotong July, Pudok. Posibleng biktima na naman ng mistaken identity si Charles Edward Sequinya, 13 taong gulang na balot vendor, na binaril at napatay ng riding in tandem sa Pangasinan. Naku, ingat kayo baka kayo ay napagkakamalan din. Ang sinabi ni Villasis Municipal Police Station Chief Major Glenn Dulay, kaugnay ng kanilang isinagawang follow-up investigation sa kaso. Ayon kay Dulay, bago ang insidente, nagkaroon ng gulo sa pagitan ng dalawang lalaki na salamayan at malapit na sa pinagtitindahan ng balot ng biktima at ina nito na si Karina. Si Charles Edward, baka napagkamalan lang, ani Dulay. Sa pahayag naman ni Karina, iidlip lang ang anak nang dumating ang mga suspect at agad na pinaulanan ng bala ang kanyang anak.
Ayon kay Karina, ina ng bata, bigla na lang siyang binaril at hindi man lang tinitingnan kung ano ang binabaril, bata o matanda. Tingnan niyo naman yung anak ko, batang-bata pa. Wala ring alam na kaaway o kagalit ang kanyang anak. Tumutulong lang magbenta ng balot ang kanyang anak upang ipantustos sa mga pangangailangan sa kanyang pag-aaral. Nanawagan naman ng katarungan ng ngayon ang pamilya at mga kaibigan ng biktima. Sasagawa na ng follow-up operations ang pulis upang matukoy ang totoong tunay na salari. Samantala, arestado ng pulis ang 2 drug suspect matapos masamsam ng illegal na droga at baril sa isang buy-bust operation sa Novaliches, Quezon City kahapon ng madaling araw. Sa ulat mula kay Police Lieutenant Colonel Jerry Castillo, Station Commander ng Novaliches Police Station Presinto 4, nakilala ang mga suspect na sina Raymark Calceta, 27 years old, at Maria Nicole Repolyo, 24 years old, kapwa residente ng San Jose del Monte, Bulacan. Sa naturang ulat, alas 5 ng madaling araw nang maaresto ang mga suspect sa tapat ng isang animal clinic and grooming center sa Susano Road, Barangay San Agustin, Novaliches, Quezon City. Nakumpiska mula sa mga suspect ay may 15 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 102,000 pesos, motorsiklo, cellular phone at buy-bust money. Nakumpiska mula kay Calceta ang isang kalibre 38 revolver at 4 na pirasong 38 full metal ammunition. Para ng baril yun, ano? Inihanda na ang kakulang kaso laban sa 2 nadakip. At kunan uli natin ng balita mula sa labas. Katotong July. Yes, Tita Pe, magandang tanghali. No? Alam mo, dahil sa higpit ng Commission on Election, dito sa premature campaign, ay tuloy-tuloy pa rin yung mga matitigas na ulo na nagdadala ng baril. Ayan. Lalo na dyan sa may Kalinga, Payo, 2 nakamotor, no? Na nahulian nito ng 45, kalibre 45, sa bitbit ng 2 na hindi ko maintindihan kung riding in tandem to. O ito yung civilian agent na nahuli ito dahil lumabag ito sa Commission on Election Gun Ban. At ganun din sa iba't ibang lugar ng Luzon, Visayas at Mindanao, walang puknat itong panguhuli sa premature campaign ng magdadala ng baril. Para bang mga kokoy, sanggano at siga kung magdala ng baril, di kape. Oh, walang takot eh. Kala mo ay walang batas para sa Comelec Gun Ban. Kaya sinabihan sila ng Commission Election ni Chairman George Garcia at si PNP Chief Benjamin Acorda na talagang hindi sila tatantanan at pinipilit sila sa ulo nila. Sakala nila makakalusot sila na alam naman nila maraming checkpoint na nakapangayon sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya ultimatum at sinabi niya nila ni PNP Chief at saka ni Comelec Chairman na George Garcia at PNP Chief Benji Acorda, mag-ikat sila dahil pag nahuli sila siguradong makukulong sila sa nasabing pagdadala ng illegal position of firearm. Para sa paligtaan ng Galian, sa Online, Juray Pudok reporting. Ay, thank you very much! At sa uli pa na nating balita, may mga ilan pa tayo dito. Umabot na sa 63,864 unit ng mga pampublikong sasakyan nationwide ang nabiyayaan na ng fuel subsidy ng pamahalaan sa loob ng unang 2 araw sa pamamahagi nito. Masaya! Sa datos ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board, umabot na sa 23,047 na mga operator naman mga operators ng mga pampublikong sasakyan sa buong bansa
ang nakatanggap na ng naturang subsidiya sa unang araw ng pag-arangkada ng pamamahagi ng fuel subsidy, habang may 40,870 naman ang nabigyan sa ikalawang araw ng pagbibigay ng ayuda. Sa kaparehong datos na itala na karamihan sa mga naunang nabigyan ang naturang subsidiya ay mga operator ng mga traditional public utility jeepney, habang nakatanggap naman ng mga operator ng mga modern public utility jeepney, public utility bus, minibus, tourist bus, meron palang ganun, service, school transport service, field cab at iba pang mga pampasaherong sasakyan. At bukod dito, nakatanggap din ng fuel subsidy ang mga operator ng mga minibus, MB, tourist transport service, school transport service, at mga field cab. Kaugnay nito, tiniyak ng LTFRB na tuloy-tuloy ang pamamahagi ng subsidiya, makaraang makakuha ng exemption mula sa Commission on Election para sa kanilang election bond. Magugunitang ang fuel subsidy ay ibinigay ng pamahalaan ng PUBs na lubhang naapektuhan ng walang humpay na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Yan ang kabuuan ng ating balita. Okay, at tayo dumako naman sa ating ulat panahon. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update. Sa susunod po ng 24 oras, may chance pa rin po ng mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa Bicol Region at sa Mimaropa dahil sa epekto ng Intertropical Convergence Zone o ITZ. Samantala, ito na labing bahagi ng Luzon kasama ang Metro Manila ay magiging maganda at maliwas sa panahon, maliban lang po sa mga isolated na mga pag-ulan dulot ng thunderstorm. Inaasahan po natin na may panahon sa Metro Manila, kaya mataas po ang temperatura ang may tatala na abot ng 33 degrees Celsius. Mas mataas ang temperatura ng may tatala sa Tuguegarao na abot po ng 35 degrees Celsius. Dahil sa epekto ng ITZ, malaking bahagi ng Visayas at Mindanao ay makakaranas ng maulap na papurin na may kasamang kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm. At kasalukuyan, itong Intertropical Convergence Zone o ITZ ay naapektuhan ang malaking bahagi ng ating bansa. Yung binabantayan natin ng kumpulan ng mga kaulapan sa bandang east ng ating bansa, sa bandang dagat Pasipiko, ay nanatiling may posibilidad may mabuong low pressure area. As mga nagbabalak pong pumalaon sa ating mga karagatan, sa susunod po ng 24 oras ay patuloy na maging banayan hanggang sa katamtaman ng pag-alon sa ating mga karagatan sa buong kapuluan. At sa ating weather outlook, may magandang balita sa mga kababayan po natin sa Metro Manila, Legazpi City at sa Metro Cebu. Dahil sa weekend ay magiging maulan na panahon kung saan maging kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm. Pero sa Baguio City at sa Metro Davao ay magiging maganda at maliwas sa panahon sa loob ng 3 araw. Maliban lang po sa mga isolated na mga pag-ulan. Ang araw po sisikat mamaya pong 5:45 ng umaga. Ang araw lubog sa ganap na 5:83 ng hapon. Yan po ang ating weather update mula sa Pag-asa. Ako po, Salsar D. Aurelio. Okay, balik sa ating programa. Ang ating kakampi online ay kasapi ng Philippine Online Broadcasters Association. At kami po ay mapapanood din ninyo sa ating kakampi radio, YouTube. Yan. Diba? Nasa YouTube na po tayo. Pero matagal na tayo nasa YouTube eh. Marami pa rin kayo mapapanood doon na iba't iba.
Okay, at syempre tingnan natin ang ating trabaho patrol. Ano nga ba mga trabahong aasahan natin ngayon sa atin? Ayan. Hindi ko makita dito. Okay. Ayan, hashtag Working Singapore. Bago to, oh. Final screening, September 29. Ngayong taon po ito. O, teka muna, hindi ko pa nasabi. Kailangan nila ng 30 female domestic helper. iQuest! Ako ka iQuest. Ang inyong magiging employer ay ang Orange Employment Agency. 30 female domestic helper sa Singapore. Ayan, di ba? So, paano ba? Ano ba ang mga ano dito? 600 or ano? Female, ano mga qualification? Female, siyempre of course babae po. 24,000, ay 24,000, ano ba yan? Okay, 24 ang kanyang edad, 24 to 38 years old, at least high school graduate, nota 2, can speak and understand English. Updated resume po, valid passport, e-registration, PAYOS, NBA clearances, at ID or certification, PSA, NSO, Pag-ibig number, DOH vaccination card, 2 dose with booster. Yan ang kailangan po. So, you can apply. Saan ba sila mag-apply? Sa ating iQuest. Yan. Tingnan niyo po yung nakalagay dito, QR code. Yan, balik mo dun sa isa pa. QR code, ayan. QR code, scan QR code. Saan na nawala? Wala siya, be. Ayun. To apply po, scan yung QR code. Ayaw lumikad. Yan, taas mo, akit mo. Ayan. Pwede nyo pong scan. Ayan. Scan QR code ng iQuest. Ayan. Strictly no placement fee. Yan ha. Naintindihan ba natin? Saan ba matatagpuan ang ating iQuest? Ang iQuest ay meron sila sa iQuest Pangasinan. Nandun sa Galaxy Prime Building. iQuest Dumaguete. Unit B. Taas mo konti. Claytown Homes, Claytown, Dumaguete. At syempre dito sa ating iQuest Iligan, nandun sila sa El Tanal Building, Redemptorist Road, Barangay San Miguel, Iligan City. At meron din silang iQuest, dami na bigla, iQuest Cebu, nasa Colon Development Corporation Building po sila. At syempre dito sa Maynila, nandito sila sa Unit 302, 305, 410 Barib Mansion. Nasa may 1679 Mabini Corner, Malbar Street, Malate, Manila. For manpower pooling po muna, no fees in any form or purpose will be collected from the applicants. Okay? iQuest. Ayan po, iQuest. Okay, next natin, hashtag, saan naman to, for the world leading airline based in Qatar. Open day recruitment sa Qatar. Ayan ang IPAMS, number 1 din po to. At sigurado ko, sasabihin ko sa inyo, wala din pong placement fee. Open day recruitment for the world's leading airline based in Qatar. Yan. Comis 1 and 2. Qualification, male and female, maximum age is 40 years old, high school graduate, /ALS certified TESDA NC2 certificate in cookery culinary arts. 2+ years, so more than 2 years of experience from fine dining restaurant, 5-star hotel, luxury cruise ship, and fine dining. Team catering event, presentable with good grooming and pleasing personality. Proficient in English, must have passport valid for 3 years. PAYOS certificate, submit authentic documents only. Do not submit fake documents because it is punishable under Section 141, Part 6, Rule 3 of the 2023 DMW Rules and Regulation. See body text from the more details. Ayan po, IPAMS. Pasukan po ninyo yung IPAMS na yan. Ang IPAMS ay matatagpuan sa 723 Aurora Boulevard, New Manila, Quezon City. Ulitin lang natin. Kailangan po ay lalaki at babae. Next natin. Ito,
Renzol, bago natin to ha. Maganda rin to ha. No placement fee, tatandaan po ninyo. Sa kakampi, may kakampi kayo pagdating sa usapin ng inyong karapatan. Okay, September 22 ngayon to. Ha? O ngayon. They are open for walk-in applicants. Visit at Unit 302 at 309, 3rd floor, Cinderella Building, 825 EDSA, Barangay South Triangle, 1103, Quezon City. Job opportunities in Kingdom of Saudi Arabia. Al Mawarid Manpower Solution Company is looking for 50 female business cleaners. Ang dami ngayon kailangan sa Saudi ng mga cleaners. Female business cleaners, qualification at least 1 year working experience, cleaning in hotel, offices, and other establishment with good communication skills in English. Arabic is an advantage. GCC working experience is advantage. Explore your potential with Renzol. Apply now. Grab the job opportunities. Bring your resume and supporting documents. No salary deduction, no processing fee, no placement fee. Renzol. Ayan, di ba? Next natin. Dry Dock. Alam ko na to, sa LBS to. Dry Dock World. Yeah, you can send your resume. Kailangan lang ay merong galing kayo. Preferably with ship, building, and maintenance experience. Ito mga kailangan, work preparator, mechanical, foreman, machinist, foreman, rudder and propeller, fitter mechanical, fuel pumps, fitter rudder and propeller, fitter mechanical turbocharger. Okay, at siyempre ang LBS Solution ay matatagpuan dyan sa may TM Calao Street. Yan, sa may Calao po yan, Ermita. Sa TM Calao Street corner, MY Orosa Street, Ermita, Manila. Yan. Dubai, United Arab Emirates. Next natin, ang dami po nating trabaho, kakatawa. Ito naman, iQuest pa rin. No? Well, they conduct initial interview daily sa mga staff nurse bound to Germany. Staff nurses bound to Germany. Ayan. So, every day, saan sila pwedeng magpunta? Dito sa atin, sa room 304, 1679 Barreb Mansion, Malate, Manila. Okay, mayroon din sila sa Dumaguete, Ilagan City, at Pangasinan, Cebu City. So, kailangan nila ng mga nurses, staff nurses ba? Sa Germany. Ayan, sa Germany. Okay. So, scan ulit natin. Scan QR code. Ayan, di ba? Sa iQuest. At syempre, meron din tayo 100 din ang kailangan ng mga taga Delta Beer na mga cleaners dyan sa Saudi Arabia. Delta Beer Overseas Job Placement and General Services Incorporated. Yan. They need 100 female cleaners in Saudi Arabia. Babaeng tagapaglinis. Yan. Sila matatagpuan sa Unit D, 2nd floor, Miramonte Building, 53 Senator Hill Puyat Avenue, corner Roas Boulevard, Pasay City. Landmark Camel Appliance Buendia, Pasay City, next to Shell Gas Station, Buendia. The owner, Margie Socorro Sacote. You can contact her positive 639-276787-454. Dami kailangan na cleaner. Ayan. Okay, ang ating kaperahan. Tinghayan natin ang ating kaperahan sa araw na ito sa Balitang Halian. Ayan, ang Philippine Peso ay pumapalo. Palit US dollar to. 56 pesos and 85 centavos. Tumaas ng konti. Ang euro ay nasa 60 pesos and 57 centavos. Ang British pound ay pumapalo ng 69 pesos and 82 centavos. Ang Australian dollar ay nasa 36.41.
Canadian dollar is 42.17 centavos. Singapore dollars, tama, mataas pa rin ang Canadian. 41 pesos and 57 centavos. Habang ang Swiss franc ay nasa 62.80 centavos. Ang ating Malaysian ringgit ay nasa 12 pesos. 12. Japanese yen ay pumapalo sa 0.3849. 838.49. Yan po ang kabuuan ng ating, may mga paalala pa ba? Magpaalala muna tayo mula sa ating himpilan. Ayan ang ating cafe and restaurant na matatagpuan sa iba't ibang, nawala yung aking kodiko. Okay, ang Sincerity Restaurant, Cafe and Restaurant ay inyong matatawagan sa number 8241-9990 and 8241-9972. Enjoy your meal today because you can go to 519 Quintin Paredes Street, Binondo, Manila. Ang sarap ng mga chicken nila dyan. Mura pa. Okay, nandun din tayo sa Banawi Street, Barangay Manresa, Quezon City. At pwede kayong pumunta sa ground floor, Lucky Chinatown Mall, Binondo, Manila. Gusto ko dyan yung oyster cake. Okay, at syempre meron din sila sa Little Baguio, San Juan. At Robinson's Magnolia ground floor and SM Mega Mall. Yan. At sabi nga ng bata, tingnan nyo, kumakain siya. Sarap. Yung batang hindi pala kain yan, yan lang ang kinakain niya, chicken. 65 years na. Tatandaan po na 1956 nang itinayo ng pamilya Uy ang Sincerity. At syempre, order tayo ng tubig. Ayan, pure distilled drinking water, absolute family pack po yan. May 8 family pack na nga 8 liters. At meron ding pang sports pa at may pang personal pa natin. Ayan. You love this water? Thirst quenching. Yun. Diba? Thirst quenching. Okay, ang ating Philippine Airlines. Ayan, ang ating flag carrier ng bansang Pilipinas. Ang ating Philippine Airlines. Karamihan dyan sumasakay ang mga elderly. Gusto nila dyan kasi safe ka na. Ligtas na ligtas ka talaga dyan. Okay, ang ating Pasko, Pasko countdown na tayo. Yan, 96 tulog na lang, Pasko na. Wala bang tugtog? 96 96 na tulog. 96 na tulog na lang po. Papaalala ka pa ba? Okay. Ayan po ang ating Kakampi Online. Ang Kakampi Online ay kasapi ng Philippine Online Broadcasters Association. Dito po sa ating Balitang Halian. Marami pong salamat.